pumunta tayo kay Baste Duterte. Anak ng tinapang si Baste Duterte, lahat naka-move on na ho, mga kababayan, mga boss chief amo, sir. No? Lahat naka-move on na po, pati po si Kap Nino Barsaga, naka-move on na doon sa sinasabi niyang, gwapo ka lang, pero hindi kita type, no? Maliit ang jotlog mo, sabi ni Kap Nino. Hindi, ayan, shout out kay Kap Nino Barsaga, mga bossing. Nanonood sa atin, ayan, si Kap, si Baste, hindi pa din nakaka-move on, di ba? Eseng Mariano, pakinggan nyo ho, ha? Reason niya. Hanggang ngayon ho, pinapaniwalaan nitong tao na to, patungkol sa kanila yung reconciliation ng Pangulo. Kailan ba at ilang beses ba natin pauulit-ulitin kay Baste Duterte na hindi ho para sa kanila yun? Ano ba? Ano ba nakain mong saging, Baste? Sabi ni Nino Barsaga ni Kapitan, Daddy, hindi pa ako naka-move on sa'yo. Alam niyo po, nung nakasama ko to si Nino, si Kap Nino, mga bossing, doon. Saan ba tayo nung Kap Nino? Sa Rotonda. Naku, tahimik ko. Sabi ko, ibang-iba si Kap Nino kapag ka naka-live versus kapag kakatabi ko, tahimik, mga bossing. Diyos ko po, hindi mo kakalain na palamura, hindi mo. Katabi ako nakaganon lang sa akin, nakayuko lang. Ang amo ni Kap Nino, mas maamo pa kay Roque. Napansin ko, mga bossing, yung mata pala nakatingin sa ratbo ko. Sabi, kala mo lang, tahimik ako. Nakatingin ako sa ratbo mo. Hindi, eto, kay Basti na ho tayo, mga kababayan. Hanggang ngayon, hindi pa din to nakaka-move on. Ang feeling ni Baste Duterte, mga bossing, patungkol pa din po sa kanila yung reconciliation, di ba, mood covers? Masyado yatang malaki ang nakaing saging ni Baste Duterte at masyadong assuming. Game. Pakinggan nyo si Baste. Sa pagkakaintindi ko, gusto niya na may reconciliation pero walang condition, meaning walang terms, di ba? Mahina ka palang umintending mayor ka. No, mahina ka palang umintending mayor ka. Naakala nyo sa inyo lang yung reconciliation. Nagkakamali kayo. Uulitin namin, Baste, sana ito na ang huling linggo. Naaangkinin nyo yung reconciliation para po sa buong Pilipino o sa mamamayang Pilipino yung reconciliation na yun. Hindi lang po sa inyo. No? Sa lahat ng taliwas. Doon sa pagpapatakbo ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, para doon din yun. Di ba? Sabi ni Angeline Collado, kailan kaya ako manood sa iyo, Sir Mark, na wala yung mga Duterte kasawa, kaumay sila, for real. Hanggat mga mahihina ang mga kukoto nito, maibablog natin to. Basta. Kainin na yung reconciliation niya. Wala yan. Akala mo talaga kanila no? Piling na piling si Max, He's been lying since he became president. Hindi nagdalawang isip si Davao City Mayor Baste Duterte na tawaging sinungaling si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hindi, saglit lang Ako may kilala akong sinungaling, yung tatay mo. No? Kasi nagpapakalat ng maling balita yun Nagpapakalat ng fake news dati ang dating Pangulong Duterte. Yung maingay pa ho. Ngayon medyo tahimik na, mga kababayan Hindi na, hindi na ho nakakapag-ingay Bakit? Nasa oblo na po, mga bossing. Hindi na masyadong maingay. Hindi na mayaw-yaw. Pero nung nakakalabas mga kababayan, nako po, lahat ng niyayaw-yaw, puro kasinungalingan. Meron tayong presidente na bangag. Meron tayong presidenteng adik. Hanapan mo ng katotohanan, hanapan mo ng ebidensya, walang maipakita. Sinoplak pa o sinopla pa ng PIDEA. Di ba? Kung ano-ano, sabi ni Mood Covers, tahimik na nga Di ba? Hindi na nagsasalita ngayon. Sa kagustuhang pakikipagsundo sa kanilang pamilya.
Aniya, puro propaganda lamang ang kasalukuyang administrasyon gaya ng pangako nitong At eto po mismo, si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsasabi, hindi para sa inyo yan. Hindi lang, kumbaga, hindi lang para sa inyo yan. At yung meron pa silang mga palabas na kailangan daw ho, mga kababayan, pauwiin si dating Pangulong Duterte kung makikipag-reconciliation ang ating Pangulo. Walang ganun. Walang kondisyon. Take it or leave it. Ganun lang yun. Di ba? Sir Mark, totoo, nakakaumay talaga mga Duterte. Sino ba yang mga Duterte na yan? Sila po yung nagpapagulo sa ating bayan. Di po ba? O sila po yung mga paulit-ulit na nagsisinungaling at hindi po masagot yung mga katanungan sa kanila, lalo na tungkol po sa pondo ng bayan. Sila po yung mga Duterte. 20 pesos na bigas sa taong bayan. He's a liar. He's a liar. He lies so much. Ikaw nga, sinabi mo sa amin, sasampalin mo si General Torre, hanggang ngayon hindi mo pa din tinutupad. Oh. Ano yun? Kasinungalingan lang din. Nagsinungaling ka sa amin na kaya mo si Torre. Yung pala, ampaw lang. Di ba? Ganun ho ang tawag sa mga taong mga puro salita lang ho, mga kababayan, tapos hindi naman kayang gawin. Oh, ampaw. Di ba? Yung galit niya, yung galaitin niya, hindi niya na-control. Sabi, first time ko na makakasampal ng general. Pangarap kong makasampal ng general. Ano na po nangyari doon? Hanggang ngayon, wala pa din po. Nagkaharap na sila. Hanggang ngayon, wala pa din po. Di ibig sabihin, sinungaling ka. Di po ba? Hindi ginagawa Puro kasinungalingan yung tao na yan. And ang style kasi ng administrasyon na yan, press release, busa, reconciliation. That's all that you will get from this administration. It's been 3 years and it's been like that. So do not expect that things will get better dahil sa sinabi niya may reconciliation and he's trying to man up. And Ayon Bakit kaya sila ako ng ako? Ano? Gusto nilang pagmukain sa mamamayang Pilipino, mga kababayan, na niluluhuran sila ni Pangulong Bongbong Marcos, nakikiusap sa kanila na makipagbate si Pangulong Bongbong Marcos? Ano feeling nyo? Sobra naman talaga yung pagkain nyo ng saging. Gaano kalaki ba yung nakain mong saging at masyado kang assuming? Pakay Baste, ang resulta ng katatapos lang na midterm elections ay nagpapakita ng kahinaan ng Pangulo. Ha? Sige nga, sabihin mo yan, Baste. like what PRD said, and it clearly shows, ngayon midterm na ito, that he is weak. And nakita natin yan ngayon sa midterm elections na talagang mahina siya. Mayabang pa, magsabi ng 12-0, 12-0. Sira yata tuktok nito Ano tawag mo doon sa ano ninyo? Doon sa Duterte ninyo? 3 panalo, 7 talo. Ano na pa? Yung dalawa, no, doon sa yung dalawa sa alyansa, tinanggal nga yun, hindi na nga nila inendorso nung bandang huli Ano tawag mo doon sa ano nila, sa Duterte nila, mga kababayan? Malakas? Anak na tinapa, 3 panalo. Simulat sa pool pa lang ho, mga kababayan, sinasabi natin, si Bato de la Rosa mananalo yan. Kasi ayun nga, di ba? Meron pa ding mga DDS. Nakikita natin doon sa mga survey nila. Si Bungo mananalo, papasok. Okay, dahil kitang-kita mo naman sa survey. At meron pang mga kababayan natin na sumusuporta sa gobyerno ang bumoto kay Bungo. Kumbaga, may mga pundasyon na ho, mga bossing. Si Marcoleta. Hindi ka namin titigilan, Marcoleta, hanggat hindi mo tinutupad, yung libre ang 2,000 para sa sambayan ng Pilipino, ha? The rest ho, kung may sinabi pa tong mga Duterte, mga kababayan, kung tinatangkilik pa ang mga Duterte, mga kababayan, yung 7 nila, Philip Salvador, Kibuloy, yung Panort, at kung sino pa, yung mga nandoon, si Jimmy Bondoc, di sana man lang nanalo yung mga yan. 30% lang ang naipanalo sa inyo. Tapos ang sasabihin ni Baste Duterte,
Etong midterm election ang patunay na hindi tinatangkilik si Pangulong Bongbong Marcos? Baste. Anyari, hindi ka marunong umintindi? Ang tingin mo malakas ang 30% panalo kaysa sa 50% na panalo? Ano yun?